before the start of this broadcast na there is gonna be a time na, yes, Chakno is captain, pero si Okir kasi ang nagsaserve as the co-captain of the team. So there has to be someone na nagmamando din ng barko, and he is now back into the starting lineup as Smart Omega is back on the blue side. And this is good no if you're Omega, mainly because at least babalik ka sa normal na comms. But that was, again, bago natin na mag-move on, no, that was a nice try coming in from Bornok. Ibang level po ang hirap ng MPL Philippines. Hindi porket hindi naging gano'ng kaganda yung laro ng Game 1 ay Yun na yun. yun na yun. Aabangan natin ang pagbabalik ni Bornok. But for now, it is Okir na maglalaro sa Omega. Same bans for both of these teams, like Ling, Hayabusa, Nolan, Julian. Pwedeng i-first pick. But then, I'd say Edith is a good first pick right now. If they still go to that pick, eh, kanya-kanya to eh. Wala na magagawa eh. Oh, I think it's still effective pa rin naman at some point. Yung adjustment lang Same. talaga na kailangan nilang gawin is gonna be on the second phase. Kasi I feel like medyo naubusan din ng heroes itong si Bornok kasi nahirapan na siya towards, you know, matching up against the Valentino on the other side. So, Gatot, Arlot yung pipiliin. Probably a better XP lane matchup na pwede lang i-expect. Instead, it's still gonna be, Wow. Same. And ito lang syempre hindi naman sa pag-a-assume, mga kapatid. Pero may mga tinatawag kasi tayong may gustong patunayan. Same! At may tinatawag po tayong drafters na my G. pakiramdam nila may hindi lang na-execute, Yes. pero gana pa rin yung Oo. lineup. Alam mo, kapag nag-Aurora ban ulit to tapos Stig, doon ako pinakamabibigla. Yung kapag inopen pa din nila yung Vexana because now, I'd say, pwede pa din naman nilang gawin, but then I'd say wag na din nila i-risk that much. Because right now, because of the adjustment made for OMG specifically, I think they could opt going to banning the Aurora and the Vexana right now. Dito pa lang second phase ng draft. Yeah, kung extremely similar nga, ay pwedeng-pwede nang masabi natin na pang replay lang ng game. Dahil tandaan natin na for this game, ay pinili po ng RSG na maglaro Red sa red side. side. So kaya tayo napunta sa blue side pa rin ng Omega. Kadalasan ng mga teams natin dito sa MPL, pinipili ang blue side. Napakabilang lamang yung mga pumipili ng red. But this time around, isa yan sa mga napaka-rare na occurrence kung saan pinili willingly ng isang team ang red side. Dahil nga naman, gumana nung game 1. Yeah. And with that, gumagana ng Game 1, Julian Moskov, if gagawin ng OMG yung ginawa nilang draft pattern kanina. And itong natitirang ban will be an Aurora ban considering that this is Okir we are talking about. He is back. Kaya naman 80% na lang ang kulot rate ng OMG. But then if that were the case, kapag na-open sa RSG ang Hayabusa, Nolan, yun pa din yung pwede nilang piliin. Yeah, hindi na ako magtataka no kung bigla nating makita yung Nolan. Isa pa rin sa mga Yes. pinakamabilis na junglers. In fact, Agree. na-buff nga with a slow sa fracture. Pero in terms of jungle speed, ganun ba rin naman. Same good old Nolan. Iniisip ko nga kung anong posibleng atake ng Smart Omega dito if they're still gonna go just like what Auntie Anaras mentioned, Aurora or Vexana, pero yung Faramis, yung tinanggal dito ng RSG. So, Aurora, Vexana, a possibility na pwede nilang i-take note dito considering na yung ilan sa mga heroes ni Chakto, I feel like yun din yung medyo magbabago eh. Yung Johet na ginamit nila kanina, I think we're not gonna see it anymore, but going back into this game, the most used hero by Aqua ay yung Valentina. Although 50-50 yung win rate nito, you can take note na yung kill participation niya is massive considering the level of mastery that you're gonna have to take note of with a lot of heroes in the meta. Yeah. Moskov, yeah, since it's been open. Ay, Oo nga pala! sabi ni Chakno, it's the remix. Ayan na, pinakita na naman yung Louie at Beleric. But this time around, kahit sinong assassin ang gamitin ng RSG ay mahihirapan talaga sila. What if fighter? Alfano. Oh, what if fighter jungler ang ating makita dito just so makakapag-survive doon sa initial burst down? Or paano kung biglang sabi nila, i-throwback na natin ng malala, mag-tank jungle tayo? Kapag nag-tank jungle silang magiging worry ko ay baka kapusin sila ng damage output later into the game. So, medyo veering towards having a fighter jungler, Alpha or Bane. Pero Hayabusa pa Tiwala din pa eh. rin, Hayabusa pa rin para kay Irad. Para magdodoble kayo dito si Light tsaka si Nibor to like double check where everything else is coming from. Kasi yung all of a sudden, a wild puno appeared dun sa Yes. copy. Ang mangyari niya parang yung quad shadow, ipang bibision eh. Oo, pang vision kasi laging tinitipi ni Okir si Chakno dun sa likod ng purple buff. So definitely that area will be a hot spot for RSG Philippines considering that they chose to go with an assassin jungler. That is the question in mind. Magiging personal hotspot pa rin ba
ni Irad yung kanyang purple objective? Or will the recalibration of the Luyi and Beleric na hawak ni Okir at Chaknu ang magdala sa Smart Omega para sa Game 3? We are about to find out. Casters, pasok! It's the Retribution Rumble pa rin talaga para dito sa match number 1. At inanbrigida pa rin ang inyong mga kasama. Pero this time, iba yung makakasama natin na mid lane para sa Smart Omega. Balik Ukir. Kaya balik din tayo doon sa mga ipinakilala lang naman nilang combos dito, Oo. such as the Beleric Luyi. At habang kita agad ng ating panel kung ano ang isa sa mga kailangan talaga nating pagtuunan ng pansin. Ang Yung hotspot. paulit-ulit na pagpapadala kung saan man yun para dito kay Chakmamba. Gusto ko, ito yung hindi mo gustong makikonnect na hotspot. Kasi pag sa'yo kumonekta, hindi bibilis eh. Hindi na lang, maibibilis init ang ulo mo. Oo. Pero bibilis din mawala yung HP mo. Pero sa ngayon, yung adjustment ng Smart Omega, ito talaga yung Yes. nakikitang kinakailangan, di ba? Pero same goes for RC Philippines, slight adjustment, pero nandun pa rin yung naging key Yep. ng mga heroes na nakita natin ng Game 1. At saka mukhang mas manageable ito na early for Smart Omega. Which brings me to my next question. Question! Paano na lang kaya ang magiging scaling dito ni Jom? Kasi kanina isa siya sa mga talagang nakapagpabaliktad yung sitwasyon natin. Oo. Pero mukhang RSG alam din naman nila yung halaga ng magbibigay pansin at attention dito kay Jom. So may maaga-aga silang magiging pagtagpo Oo. doon naman sa gold lane. Kailangan talaga ng big attention kay Big J. Yes. So definitely, hindi lang yung mga purple bushes ang magiging hotspot, pati yung mga pag-hunt down dito kay Jom. Pero ito, yung mga kailangan natin expect. Mamaya pa, wala pa ng mga ultimate dito si Okir at si Chakno. Hindi pa natin makikita mga diversion pang biglang play. Pero dito, may mga biglang liko makakasalubong. Yun, nagsalubong. Pero syempre, ay hindi naman Wala basta-basta pa. matatakot dito. Si Andorro sa halip ay mukhang makikipag-poke din kontra dito sa mga members ng RSG. And dito natin siguro makikita yung mas mataas na chansang talagang magkakaroon na ng contestation ano, sa mga nga, objectives. mas in the nga very first. mararamdaman na natin na papalag, hindi na lang basta, ha? Yung magiging sagot dito ng Omega, magiging halaman na. Ayan, kasi meron na silang Chakno with the Beleric. Ngayon, yung mga ganyang mga pagsilip ni Chakno, akala mo lang ngayon, wala lang yan. Oo. Pero mamaya, nag-aantay lang to ng level 4, Brigida. Wala pa, eh, no? Nag-aantay lang ng mga level to. Both of our roamers ngayon is nearing the 4th level, which means na mag-activate na rin ng kanina mga ulti. Pero ito Ayan muna na. yung na-activate para sa Omega. Ay, kaso nakita ni Irad na doon papunta. Kaso sabi ni Chakno, Mamadali. hindi, ipagpapatuloy pa rin natin ito. Kaso si Libor, mukhang sasagutan naman siya with a flicker final slash. At ngayon ay sino makakakuha ng ating turtle? Si Andorio pa rin naman pala. Avatar of Guardian at si Ukir, ball tutumba. Pero makikipagpalitan na rin dito na trades ang Smart Omega. Kaso nga lang nalalamangan yata ng mga Raiders. Tatlo ang tumumba para sa side ng Smart Omega. Nakuha man yung pagong. Pero kita mo yung pag-aabang lang doon nila Light tsaka ni Nibor. Di ba yung tatlong yun present siya? 003 agad for Nibor's Arlot. And definitely ito yung hindi kulot. Pero ito yung Arlot talaga na kailangan mo ring bantayan kung saan nga ba nakaabang. Oo, tsaka parang may impormasyon na rin naman kasi ang Smart Omega. Pero wait Aqua! lang, Aqua, makakayanan niya ba to? Jom ang nakapagpatumba. At ano pang nanaisin mo para sa ganitong gold lane lunong Kaya kung hindi nga. ang mga maaagang kills? Kanina kasi hinahanap natin na mag-snowball siya, mag-early game nga. Oo. Chasus ngayon, early din ang pag-rotate sa may bandang baba. Ang bilis ang balik! Nakuha pa ni Andorri to ng ating gold crab pero hindi naman siya mabibigyan Hindi. dito ni Nakusei. At talagang nagkakatotoo yung ating yung mga nakita natin from game number 1 parang medyo naki-carry over yung iba. Yung playmaking prowess ni Nibor nandito pa din siya. Ito yung to be continued Oo, talaga. Hindi sobrang- na namin kayo bibitinin hanggang Lunes. Kailangan mo respetuhin eh. Oo, biyernes na biyernes, pero ito na nga lang din ang prime time action para sa Smart Omega na RC. Kasi remember, ano ba yung ina-eye out na price talaga ng RC? Na eventually sila yung makapasok sa ating playoffs. Oo. Kaya ganito na rin din yung kalidad, yung gigil nila, pero yung gigil din kay Aqua kanina, idamang-dama natin. So, iba yung ginhawa kasi na makukuha talaga dito ng RSG kapag ka nakuha nila ang puntos dito sa labang ito. Na for Smart Omega, ay tingin ko rin naman, hindi nila gustong bitawan ng basta-basta. Kasi ito na naman nga tayo, balik tayo dun sa mga ipinakilala nilang kakaibang estrategiya na nabibigla talaga dito sa RSG. Pero isa rin sa mga interesting na nakita natin kanina pala sa drafting ay yung paninindigan din Oo. ng RSG. Na hindi, ito pa rin ang gusto namin gamitin na lineup and composition pero Avatar of Guardian, ginamit na nga roon ni Light. So wala muna yon para sa ating susunod na turtle fight. Paano Ilang kaya segundo, no? ite-take advantage ito ng Smart Omega? Kailangan nila magmadali. Ganun nila yung take advantage. Ayan, no? Kailangan natin bilisan. Speed is the name of the game para kay Andorio.
hindi naman masyado lalalim din ng RSG. Kasi remember kanina, mas disciplined version ng RSG yung nakikita natin today. Yep. Hindi lang yung mood ni Bornok or yung schedule ang binabantay natin. Kung ano nga ba yung gising din ng RSG. And today, they chose discipline. Oo. Okay? Hindi din chose violence. They Hindi, chose hindi. discipline. Mamaya na daw, pagka nakalamang na talaga sila. Ah? Pero ito meron na namang Kasama. mga pagpapadala. Meron. Mapapakiramdaman ba ito ng ibang mga miyembro ng RSG? Kasi hindi nila Ay. masyadong lalaliman. Hindi. Imbis na sila yung makaugat doon, sila yung naugat sa pwesto na yun, Brigida. Oo. Habang para sa RSG, gusto nila yun. Kasi ilang segundo, pwede nilang i-expect na wala namang mapambibigla na diversion. Yeah. At hindi lang naman yun ang expect natin kasi yung mga ibang linya na napapabayaan na yung nag-enjoy talaga si Dibor. At katulad na lamang nung pangbibigla na yan, Ryota and Jome, mapapatumba si Kusei. At ito na nga, yung kauna-unahang tore na tutumba para sa ating laban. Pakiramdam ko kung ikaw rin kasi ang Smart Omega, respetuhin mo yung kapasidad dito ni Oo. Light na ihiwalay yung laban eh. So hindi mo gusto na basta-basta magpadala sa likod, maghanap ng mga sisitan at i-engage with Kasi the Rat baka of Brian. mamaya, i-serve mo yung kakampi mo. Oo. Mas magugustuhan pa yun ni Light. At ngayon nga lang, Brigida, the question is, gano'n nga bang level of craziness yung binibigay sa atin ng Omega? Oh! Dalawang jungler! Grabe! Tinatanong ko pa lang yung level of aggressiveness. Sinanugot, yes. Ayun na naman, yes. Welcome to Retribution Rumble. Ayan na. Nagkakita na naman ang ating mga junglers sa sides at nagsari-sariling buhay. Pero doon sa pag naging pagtagpo na yun, nakalamang yata ng timing si Andoryu. Nagkaroon ng war flashbacks din do si Hira. Pero sa ngayon, mas nakakasabay ang Smart Omega. Slight adjustment pero huge yung naging epekto kasi mas nakakasabay 4-3 kill score. Lead ay nasa kamay ng Smart Omega. Pinawakan pa rin nila regardless of how well na manage din ng RSG yung early stages ng laro natin. Pero for this third and last turtle, ano naman kaya magiging game plan ng mga Raiders? Kasi napipwestuhan siya ng Smart Omega kahit nasa kabila pa si Andoryu. At kung mangyari man na makuha ulit ito ng Smart Omega, tatlong magkakasunod na turtle yun Ay. na nakuha nila. Meaning yung early game ay medyo napangharian talaga ng Mache-check barangay. na talaga nila yung mga early, hindi lang side quest, main quest nila para sa laban na to. Pero diversion play sa likod, makakasalubong si Light ni Jack, no, pero wala pa rin namang pitikan na mangyayari. But instead, yung turtle ay masisecure pa rin Andoryu. At naiwasan naman ni Irad ang chain CC doon na maaari sanang ilatag ni Ryota. So maganda rin naman na nakikita natin from RSG na parang pinipili ni Light na siya muna ang maglalagay sa sarili niya sa mga delikadong posisyon. Pero speaking of delikado, si Kusei pa nga yata yung nadelikado rito sa bandang bottom lane. Napakabilis lang na paglipat, tipi-tipi talaga rito ng Smart Omega. Kasi sabi mo si Light siya muna, pero sabi ni Andoryu, hindi. Ayoko. Siya muna, si Oo. Kusei muna ang nag-target, which is the perfect, di ba, na target in this kind of situation. Puruhan yung mga gold lane. At speaking of gold lane, yung gold lane na si Jome naman ngayon. Ang agang sumasama, ang aga niya nagbibigay ng damage. Yep. Pero mas maagap din ngayon, somehow yung nagiging task force ng Oh, Raiders oh, oh, sa oh, lubong. oh, oh. Ay! Napakaraming ginulat doon sa likod. Hindi lang tayo na nanonood. At ngayon si Light ay gagamitin din harap-harapan yung After of Guardian. Pero mukhang siya ay mapapatumba pa rin naman ni Ryota. Primal Rat na Kinopia gagamitin na rin ni Aqua. Pero para lamang mailigtas ang kanyang sarili. Dahil grabe na ang panggugulat at pressure dito ng barangay. Kinokontrol nila. Gusto na nila ng mga tore. Hindi nila specific connection na nakikita natin. It's the whole Smart Omega connection para sa laban na ito. 5 miyembro agad nagbigay ng sakit ng ulo. At para sa RSG, yung ganong klase ng mga pambibigla, doon talaga sila nako-caught off guard eh. No, parang kung ikaw si Andoryu kanina, ano ka na nag-finch poise ka ng paalis. Tapos, Oo. ano, tuloy ba? Tuloy ba? Ah, tuloy pala. Sige. Tuloy pala. Diba, ang bilis kausap dito nila Andoryu at mas mabilis din yung nagiging sabihin natin advantage na nabubuo nila. 6K gold lead Brigida. Kanina sila yung nasa con side ng game number 1. Yes. Pero sa continuation ng match na to, tila ba na-revamp na naman muli ang Smart Omega. At ito pala ang advantage ng kapag pinili ng Smart Omega talagang unahan dito yung mga attempts ng RSG Philippines. Kasi parang at this point, pinamanggagaling lamang yon ideally kay Nigor. Harap-harapan kapag ano yung impormasyon talaga dito ang RSG na medyo limitado nga sa side nila. Kasi grabe magtago ang Smart Omega. So paano mo talaga hahanapin yung mga members dito ng Omega? Gugulatin with the Flicker final slash setup kung hindi mo nga sigurado saan manggagaling yung mga members nila. Very private person, Smart Omega. Makikita mo lang sila kapag ginusto dito nila Okir. At sa Oo. ngayon, magtatago-tago na naman sila. Ngayon, going in blind ng ibang mga members ng RSG kasi nga hindi rin naman nila pwedeng lagi ipapronta na ipronta si Niboro. Oo. Dahil kailangan mo rin i-reserve yung final slash na yan. Pero para sa Smart Omega, walang pagtitipid. Nandyan ang Lord na mamarcha sa may bandang baba. Unang Lord pa lang naman to Brigida, mabilis matunaw. Pero mabilis din kasing makakabasag pa unti-unti ang Smart Omega sa pag-abante nila. Oo, tsaka hindi ito magandang kinalalagyan para kay Kusei. Sa mga pinaka gusto sana nilang
kuhaan dito ng wave clear and depensa kung ikaw ang RSG. So kinakailangan nilang i-manage na maigi ito, lalo pa ang Smart Omega na-expose na nila lahat ng inhibitor turrets. Pero maaga-aga pa naman to, wala pang 12 minutes, so meron pa naman silang shockwave kaso napuprok na isa-isa. Or sa isa-isa, no? Ang ganda ng balance actually dito na ginagawa ng Omega. Not only on the micro, but also the macro. Sobrang importante. At ito na nga lang din ang pagtawid ng Lord. Wala na nga lang din yung mga shockwave ng kanilang Uy! inhibitor turret, pero meron diversion play! May nakikita tayo doon sa likod ha, at mukhang si Joe may iwasan pa niya yung attempt. At sa halip ay gugulatin pa yung mga miyembro sa likod ng RSG. Dalawang na first down at mapapatumba tapos yung Rat of Dryad, napakaraming nahuli. At ngayon maski si Light na pumasok ay mukhang tutusukin lang ni Andorio at tatlo na ang wala para sa RSG. Makakahanap pa ba rito ng play sina Irad at sina Nibor? Kasi dadalawa na lang silang natitira pero grabe yung flicker in from Ukir! Naku, lumilipat sila ng site. Sabi nila, meron pa tayong isang next wave dito na pwede natin gawing panghuli para sa mga members na natitira para dumepensa. Meron namang mabilis na mga pag-spawn na pwedeng asahan. Kaso dinidire-diretso na yata ito ng Smart Omega. Irad is down. Kasi makakayanan niya ba ang pagdepensa? Kasi ang Omega umaabante na pero sabi disiplina. Disiplina. Kinakailangan na tumakbo muna. Ngayon, kaliwat kanan ang kailangan depensahan ng mga Raiders. Pero abante lang, diretso ang tingin para dito sa bagong barangay. Bumabangon pa unti-unti. Uy! Kompleto na naman! Parang gigil talaga ang barangay na tapusin na to eh. Nag-cooldown na naman ng Rat of Dryad kaso naiwasan ng mga members of RSG. Avatar of Guardian papasok na rin dito kaso sabi ni Ryota Earth Shatter out lang. Hindi na natin ipagpapatuloy ito at diversion play para talagang selyado na ang disiplina. Si Ukir na yung umawat, siya na yung nanawa. Sabi niya, grabe naman yung overextended na teamfight na yun. Pero para sa Smart Omega, nakita pa rin naman natin kahit paano yung disiplina. Namatay man si Jom doon sa sequence na yun, yes. Pero kita mo naman yung ilang dore na kanilang napabagsak sa pagpasok ng Leon. Level 1 Lord yung Brigada, pero ganitong klaseng damage yung nabigay nila. Oo, tsaka may ano pa nga yun, may shockwave pa yun. Dun sa mga inhibitor turrets, pero with just that level 1 Lord ay nasecure na talaga ng Omega yung malinis o yung pag-expose dito sa base ng RSG. And yung nakita pa nga nating pangyayari nun ay parang desidido naman yung RSG na unahin si Jome. Oo. Parang respetado nila talaga yung burst damage na hawak-hawak na nitong Lunox ng Smart Omega. Pero even then, napuwersa ni Jome na hindi ako pa rin ang hahanap ng pick-off kontra sa inyo. Dalawa pa nga yata ang nabawasan niya Walang na sobra. pipigil eh. Ayaw magpaawat dito ni Big J. Pero para sa RSG Philippines, tama ka. And I like na na-mention mo na respetado nila yung ganong klase ng damage. Pero what they failed to notice was that yung ganong klase ng mga diversion yung kahit si Chakno alone, maugatan lang kayo niya mag-drive may isa o dalawang mahuli. Sobrang laking bagay na nun for the whole Smart Omega. Bakit? Kasi makakapag-focus lang na makapag-focus fire dito si Jome. Nagiging sub na core damage dealer din dito actually si Ryota kasi after the Primal Rat, eh, Oo. sobrang kumakagat lahat ng mga pinagpapapana niya. Oo. Pero ngayon, mapapana rin at medyo mapapako sa base ang Ay. RSG. Okay, shadow kill, ginamit na ni Andoryu. At ngayon naman papasok pa din si Ryota at makakahuli yata ng isa. Pumasok din sa likod si Jome! At kinulat lahat ng mga miyembro ng RSG. Makakagawa pa ba sila ng depensa rito kasi yung Torre na ang pinokus ng Smart Omega. At mukhang mangyayari na nga. We will have a game number 3! All one score para sa first match of the day. Ang pagbangon ng bagong barangay ay mangyayari na. An all one score which means magkaka-game 3 tayo. Uy, week 8 na nga naman kasi. Parang hindi pwedeng hindi sulit ang mga serye. Nakakakita natin talaga, it's prime time Oy, oy, oy. MLBB action para dito sa MLBB Arena. Pero syempre, para mas malaman at mahima yung mga nangyari doon, tawagin muna natin ang tropa sa Infinix Game Tambayan. Balik tayo sa basics.